Isang nurse si Badet. Isang buwan siyang nagbakasyon sa probinsya ng kanyang lola. Matapos siyang mabigyan ng isang buwang leave sa trabaho. 26 na siya, ngunit wala pa ring nakapagpatibok ng pihikan niyang puso. Hanggang sa may makilala itong binata sa probinsya. Sa ikli ng panahong nakilala niya ang binata, ay gusto na agad niya itong pakasalan. Siya na all. Samantalang ang binatang doktor na si Doc Morris ay hindi man lang niya magawang mahalin na halos 3 taon nang nanliligaw sa kanya. Sigurado ka na ba talaga, anak? Wala pang 1 buwan kang umuwi sa probinsya. Magpapakasal ka sa lalaking iyon. Kakilala mo pa lang sa lalaking iyon na. Paalala na ginang Hani. Matagal ko nang kilala si Loro. 3 taon na, kaya hayaan mo na lang akong magpakasal sa kanya. Anak, si Doc Morris ang nakilala mo ng 3 taon, hindi ang lalaking iyon. Mama, ako ang may alam kasi sarili ko to. Bakit ba gusto mong pangunahan ako? Tumahimik na lamang si ginang Hani dahil ayaw niyang sumama ang loob ng kanyang anak sa kanya. Hindi niya alam kung paano at kung anong tulong ang magagawa niya sa anak. Ramdam niyang may mali. Ramdam niyang hindi tama ang mga nangyayari. Bukas mga 3:00 ng hapon, magkikita tayo sa opisinang ng alkalde, ma. Doon kami magpapakasal at ikaw ang siyang magiging saksi, mama. Uwi ka nito. Bakit parang wala na akong boses sa desisyon mong ito, Badet? Ina mo pa ba ako? Hindi man lang ako makapagsuhestyon? Anong suhestyon pa ba, mama? Badet, Biyernes bukas. Malas ang araw ng Biyernes sa pag-iisang dibdib ng 2 tao. Sa Sabado na lang o di kaya ay Linggo. Mama naman nasa makabagong teknolohiya na tayo. Nagpapaniwala ka pa rin sa mga ganyang pamahiin? Reklamo nito. Ayaw nito makinig sa suhestyon niya. Kaya wala siyang magawa. Hindi na mapigil pa si Badet sa desisyon nito. Naaawa siya kay Doc Morris. Mag-4 na taon na itong nagtsatsaga sa panliligaw kay Badet. Ngunit mababalitaan na lang nito na may asawa na ang kanyang anak. Halos hindi siya makatulog kakaisip ng gabing iyon. Ikakasal ang kanyang anak sa lalaking hindi niya kilala. Bigla niyang naisip ang isang negatibong bagay. Hindi kaya't nagayuma ang aking anak? Tanong niya sa kanyang isip. Isang plano ang sumagi sa kanyang isip. Ang magbao ng asin. Laking probinsya siya kaya alam niya kung ano ang gamit ng asin sa hiwagang bumabalot sa katauhan ng isang nilalang. Bilang ina ay hindi rin siya makakatulog ng mahimbing sa gabing iyon. Pag-aalala sa kanyang anak ang tanging nasa utak niya na mga sandaling iyon. Isa lang ang tinitiyak niya. May maling kasalang magaganap. At iyon ang gusto niyang malaman. 2:00 pa lang ng hapon ay nakaayos na silang mag-ina. Paalis na sila patungong opisina ng alkalde. Ang alkalde ang magkakasal sa dalawa. Hindi na rin siya makapaghintay na makita ang lalaking nagpatibok sa puso ng kanyang pihikang anak. Nang ganun lang kadali. Pagkababa nila ng taxi ay nalubong agad sila ng isang matangkad na lalaki. Gwapo at tila ba ay may lahing Kastila. Kulay abo ang mga mata nito at sobrang tangos ng ilong. Titig na titig ito sa mga mata ng kanyang anak na si Badet. Nagtaka siya habang nakatitig dito. Dahil wari niya ay may inuusol ito habang walang kurap na nakatitig sa kanyang anak. Ang ganda mo,
asawa ko. Ang huling wika nito. Tahimik lang si Badit habang titig na titig pa rin sa binata. Sobrang wardo ng pagkaramdam ni Ginang Hani. Palipat-lipat ang kanyang tingin sa anak at sa mapapangasawa nito. Hanggang sa mapansin niya ang gitna ng ilong at bibig ng binata. Wala itong linya. Bigla siyang kinilabutan. Iba na agad ang kutob niya at wari niya itiyak siya sa kanyang iniisip. Engkanto ang nilalang na nais manlinlang sa kanyang anak. Tama ang hinala niya. Kaya tamang desisyon din na nagbaon siya ng asin. Malaki ang papel na gagampanan ng asing dala niya. Loro, ito pala si Mama. Siya ang magiging saksi natin sa pag-iisang dibdib natin ngayon. Pakilala ni Badit sa kanya. Kumusta po, Mama? Wika nito. Hindi niya ito tinignan. Kay Badit siya nagpagtitigan habang nakipagkamay sa binata. Hindi siya pwedeng mahipnotismo nito kung hindi ay tiyak na maikakasal ng lubos ang kanyang anak sa isang engkanto. Sabay na silang pumasok sa loob ng opisina. Naghihintay doon ang alkalde na noon ay bihis na at nakahanda na rin ang Biblia at mga dokumentong gagamitin sa kasalang iyon. Mapanlin lang ka, Loro. Sisiguraduhin kong hindi ka magtatagumpay. Anya sa sarili habang nakasunod sa mga ito. Gustong-gusto niya itong sabuyan. Ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Mamaya na niya gagawin kapag nasa harap na sila ng alkalde at kapag handa na ang lahat. Tsaka na niya gagawin ang kanyang plano. Next na rin niya si Doc Morris. Hindi pa nito alam na nakauwi na si Badet. At tiyak na wala rin itong kontak kay Badet. Dahil simula nung magbakasyon ito sa probinsya, nagpalit na ito ng numero at nag-deactivate na rin sa mga social media account. Habang nagsasalita ang alkalde, nakatulala lang si Badet sa harapan nito. Ang lalaki ay sobrang lawak na mga ngiti. Ani mo'y nakakasiguro na magtatagumpay ito sa nais na mitiin. Kumuha lang ng tamang tiyempo si Ginang Hani. Hindi niya hayaang mawala ang kaligayahan ng anak dahil sa maling pangyayari na wala siyang nagawa. Isa siyang ina na kayang protektahan ng anak sa kahit anong paraan. Napaupo ng tuwid ang lalaki sa harap ng alkalde nang mag-uumpisa na ang palitan ng pangako. Iyon na rin ang hudyat. Doon siya kikilos. Ikaw, Badet, tinatanggap mo bang maging kabiyak ng iyong buhay si Loro? Sa kahit nasa panahon kayo ng kahirapan, kagipitan at kasiyahan o sa anumang hamon ng buhay? Tanong ng alkalde. Hindi pa man nakapagsalita si Badet nang sabuyan niya ito ng asin. At sinabay na rin niyang sabuyan ng asin ang lalaking katabi nito. Biglang nag-uumiyaw sa hapde ang binata. Umuusok ang parte ng katawan na natapunan ng asin. Galit na galit ito habang papalit-palit ang anyo. Bigla na lang naging katakot-takot na mukha ng halimaw. Tapos ay bigla ring naging gwapong binata. Nakakapangilabot. Bigla na lang itong nagwala habang ang kanyang anak ay napahilot ng sentido. Inikot pa nito ang tingin sa paligid. Tila ba nagtataka kung bakit sila nandoon. Ayos ka lang ba, Badet? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Ginang Hani. Mama, ayos lang ako. Pero bakit tayo nandito? Tanong nito. Hindi mo maalala? Hindi po. Bakit ba, anong nangyari? Magpapakasal ka sa nilalang na iyan. Galit ka pa nga sa akin dahil ayaw ko sanang pumayag. Pahayag ni Ginang Hani.
Tulala na lamang ito. Halatang wala itong may matandaan. Ang alkalde ay gulat na gulat na rin sa mga pangyayari. Iyon na yata ang pinakaunang ikakasal nito na tumatak sa isipan nito. Napakahiwaga, hindi ka panipaniwala. Ngunit nasaksihan mismo ng dalawang mga mata nito. Patuloy na nagwawala ang nilalang sa loob ng opisina. Ang daming nabasag na mga portrait at nakadisplay na mga flower vase. Nagkalat rin ang ibang mga papeles dahil sa lakas ng hangin sa loob. Nagmistulang binagyo ang loob ng opisina ng alkalde. Ngunit wala din itong masisisi. Hindi alam ni Badit na isang elemento ang kanyang pagkakasalan. Biktima lang din ito ng nilalang, na noon ay patuloy na nagwawala sa loob ng opisina. Saktong pagdating ni Doc Morris, naabutan nito ang hiwagang nakabalot sa loob. Kaya dali-dali nitong kinuha ang holy water na dala nito. Pag-aari pa ito ng lola ni Doc Morris, isang debotana. Ganitong sinabuyan ng holy water ang buong paligid. Mas tumindi pa ang pagwawala ng elemento, ngunit unti-unting nanghina ito, hanggang sa tuluyang nawala sa kanilang paningin. Tsaka lang lumuwag ang dibdib nilang lahat na naroon. Nilapitan agad ni Doc Morris si Badit at niyakap. "Ayos ka lang ba?" tanong nito. "Oo, salamat sa pagdating mo, pero paano mo nalaman?" tanong ng dalaga. "Tinext ako ng iyong ina. Nagulat nga ako nang sabihin niyang magpapakasal ka na. Ang pangako mo sa akin pagbalik mo, sasagutin mo na ako. Tapos, bigla ko na lang mabalitaan na ikakasal ka na." "Pasensya na, hindi ko talaga maalala ang lahat. Ang alam ko lang ay nakilala ko ang lalaking iyon sa batis. Nung naligo ako mag-isa doon, tanghaling tapat noon." Kwento ni Badit. Nanlomo si Aling Hani. Sabi na nga ba niya at may iba sa kilos ng kanyang anak. Mabuti na lang at alis to si Doc Morris nang sabihin niya rito na hindi ordinaryong tao ang pagkakasala ni Badit at napailalim ito sa itim na mahika. Kaya agad itong tumungo sa bahay ng lola nitong debotada. Hiningi nito ang holy water na binigay ng kaibigan nitong obispo. Pagkatapos ay nagmadaling pinuntahan ang address kung saan sila naroon. Tamang-tama ang dating nito dahil saktong nagwawala sa galit ang elemento. Dahil nabesto ang tunay nitong katauhan at anyo. Humingi sila ng despensa sa mayor at naintindihan naman nito ang lahat. Mabuti na lang at mabuting mayor ang kanilang napuntahan. Kung hindi ay tiyak, 200,000 bayarin ang kanilang kakaharapin. Karating nila sa bahay ay agad na kinausap ni Ginang Hani si Doc Morris ng masinsinan. "Nasa tamang edad na kayong dalawa, kaya sana makapag-settle na kayong pareho sa isa't isa." Aniya sa mga ito. "Hayaan mo muna kaming makapag-usap." Reklamo ni Badit. Agad siyang nagpaalam para ikuha ang mga ito ng pwedeng maging merienda. Hiyang-hiya si Badit sa nangyari. Hindi siya makatingin ng diretso sa binata. Kaya ito ang lumapit sa kanya para kausapin siya ng maayos. "Kumusta pala? Bakit parang ayaw mo pa rin akong kausap?" tanong ni Doc Morris. "Pasensya na, Doc Morris. Nahihiya ako sa iyo dahil sa nangyari." "Yun lang pala. Wala yun. Ang mahalaga ay hindi natuloy ang masamang balak ng nilalang na iyon sa iyo. Ang masama lang ay kung nadali ka niya. Baka mahihirapan na kaming mabawi ka." "Kasalanan ko rin eh. Bakit ako naging kampante? Hindi ko naman naging nobyo sa pagkakaalala ko."
tinitigan lang niya ako sa mata. Tapos, yun na agad. Parang naging sunod-sunuran na ako sa lahat ng gusto niya. Okay na. Ligtas ka na mula sa elementong iyon. Paano kung bumalik? Paano kung maging mas marahas pa? At kukunin ako ng sapilitan? Kukonsulta tayo sa mga medium at mga antingero. Hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Kaya manalig kang hindi kanya makukuhang muli sa dahas. Magpapalakas loob na wika ng binatang doktor. Inagabihan ay inapoy naglagnat si Badet. Mabuti na lang at hindi pa nakaalis si Doc Morris. Kaya ito ang nag-alaga sa kanya. Sa pag-aakalang simpleng lagnat lamang iyon, ngunit nagtaka ito nang mapansing hindi bumababa ang lagnat ng dalaga. Mahigit 2 oras na, kaya nagpasya itong dalhin na siya sa ospital. Kasama sila ginanghani na isinugod siya sa ospital, na nanginginig ang buong katawan at sobrang nilalamig. Darating sa ospital ay si Doc Morris pa rin ang nag-aalaga sa kanya. Kahit may mga nurse na nag-check sa kanya lagi. Nagpasalamat siya sa binata dahil sa pag-aalala at pagmamahal nito sa kanya. Matulog ka na nga nang sa ganun ay. Paggising mo ay maayos at malakas ka na. Uwi ka ni Doc Morris. Salamat, Doc. Kapag magaling na ako, mamamasyal agad tayo. Siyempre, sagot ng doktor. Nagpaalam itong matulog kaya iniwanan muna ni Doc Morris kay ginanghani ang dalaga. Babalik ako bukas, tita. Magbibihis lang ako at may asakasuhin na rin. Salamat sa pagdating mo, Doc Morris. Hindi ako sigurado kung anong mangyayari. Baka sa pilitang dalhin ng nilalang na iyon ang aking anak. Malungkot na wika ni ginanghani. Hindi ko hayaang mangyari ang bagay na iyon, tita. Hanggat kaya kong protektahan si Badet, gagawin ko po. Sagot nito. Nagmadali na itong umalis upang makabalik agad. Ngunit biglang may tumawag dahil nangangailangan ng kanyang tulong. Isa siyang General Sergeant sa isang pampublikong ospital. Kaya kailangan niyang mag-report. Lalo pat oras din iyon ng kanyang duty. Wala siyang magawa kundi ang sumugod doon. Iyon ang sinumpaan niya sa bayan. Kaya dapat siyang maging responsable. Kahit hati ang kanyang isip ay wala siyang magawa. Kailangan niyang maglingkod sa masa. Samantalang nag-aalala si ginanghani dahil buong magdamag nang nakatulog si Badet. Wala na nga itong lagnat, ngunit kahit anong gising niya dito ay ayaw itong magising. Kahit ang mga doktor at nurse ay nagtaka. Hindi yun normal sa isang taong wala namang malalang karamdaman. Tawag siya ng tawag kay Doc Morris, ngunit hindi rin ito makontak. Mas lalong kinabahan si ginanghani para sa anak. Wala man lang siyang kasangga para maibsan ang pag-aalalang naramdaman para sa anak. Sinubukan niya itong kausapin, ngunit wala siyang nakikitang sagot. Kahit sa mga kilos ng kamay at paa man lang. Hindi rin masasabing comatose ito. Dahil hindi man lang ito nabagok o ano. Normal lang din ang presyo ng dugo at tibok ng puso. Anak, maawa ka naman sa mama. Gumising ka na, anak. Nag-aalala na ako ng husto sa iyo. Umiiyak na sambit ni ginanghani sa harap ng natutulog na dalaga. Lahat ng laboratorio ay ipinagawa na niya at inihintay na lamang niya ang resulta nito. Saktong kinabukasan ay dumating si Doc Morris, kasabay din ang paglabas ng mga resulta ng lahat ng laboratorio nito. Bakit po, tita? Anong nangyari ka, Badet? Para saan naman yan? Tanong ni Doc Morris. Nang magkasabay silang paakyat sa pribadong kwarto
kung saan nakakonfine ang dalaga. Mabuti at nandito ka na, Doc Morris. Si Badit kasi. Simula nang umalis ka, hindi pa nagising. Halos 48 oras na lagpas. Pagkarinig ng doktor, ay ganinablot nito ang mga resulta ng laboratorio sa kanyang kamay. Isa-isa niya iyong binusisi. Napakunot ang noo nito na makitang normal lahat ng laboratorio. Maayos naman po lahat, tita. Normal lahat ng resulta. Kung ganoon, anong nangyari? Bakit ayaw magising ni Badet? Malakas ang kutob ko na may kinalaman ito sa engkanto. Kaya hindi doktor at ospital ang kailangan natin, tita. Anong ibig mong sabihin, Dok? Asikasuhin na natin ang bail. Ilalabas natin dito si Badet. Ano? Pero paano siya gagaling? Kailangan niya ng doktor. Tita, hindi ito normal. Kaya hindi doktor ang kailangan niya, kundi albularyo. Kahit kasi doktor ako, ay laking probinsya ako at manggagamot ang lolo ko noon. Kaya naniniwala ako sa mga ganito. Biglang napaisip si Ginang Hani. Bakit nga ba hindi niya naisipan agad ang bagay na iyon? Tila na blangko ang utak niya dahil sa sobrang pag-aalala. Natatakot rin kasi siya na baka masisi ng asawa sakaling malaman nito ang kondisyon ng anak. Kahit hiwalay na si Ginang Hani at ang asawa niyang sundalo, ay sa mata ng Diyos at sa kasulatan ng batas, ay mag-asawa pa rin sila. At ama pa rin ito ni Badet kahit kinamumuhian ito ng dalaga. Nang babae ito at nakabuntis ng iba, dahilan ng pagkasira ng kanilang pamilya. Ganon pa man, kahit pagbabalik rin ng mundo, ay ito pa rin ang ama ng dalaga. Agad niyang inasikaso ang bail. Tumulong pa si Doc Morris sa pagbayad dahil masyadong malaki ang kanilang babayaran. Kagustuhan na rin iyon ni Doc Morris na sa pribadong ospital dalhin si Badet dahil mas maalagaan ang gusto ng mga nurse at mga doktor. Pinapirma ng waiver si Ginang Hani at wala rin siyang pag-alinlangang pumirma dito. Darating nila sa bahay nila Ginang Hani ay tinawagan agad ni Doc Morris ang kilalang medium psychic at manggagamot rin. Binigay niya rito ang address at wala pang 30 minutos ay dumating na agad ito. Buti naman nandito ka na agad, pare. Ang bilis mo, ha. Nasa biyahe rin ako pa uwi nang tawagan mo. Galing rin ako sa isang nangangailangan ng tulong. Sagot nito. Pinakilala ni Doc Morris kay Ginang Hani ang kaibigang si Ka Jaime, isang medium na albularyo at antingero. Hindi ko akalaing naniniwala ka sa mga katulad nila, Doc Morris. Puna ni Ginang Hani. Kaklase ko po kasi siya noong elementarya sa probinsya, tita. Nako, ngayon ko lang alam na laking probinsya ka pala. Ngumiti lang si Doc Morris sa sinabi ng ginang. Ano bang problema, pare? Tanong ni Ka Jaime. Ang anak ko, Ka Jaime, ilang araw ng tulog, nag-aalala na ako ng gusto. Tulungan mo kami, Ka Jaime. Ikaw ang kailangan namin. Hiling ni Doc Morris. Kunento niya dito ang lahat ng nangyari bago naging ganoon ang sitwasyon ng dalaga. Walang duda, ang kaluluwa niya ay sa pilitang kinuha ng engkanto. Babawiin natin. Wika ni Ka Jaime. Lumuwag ang loob nilang dalawa. Agad nagsagawa ng ritual si Ka Jaime. Nasa harapan lang sila nito. Nagmamatsyag kung ano ang susunod na mangyari. Inasahan na nilang may mga kababalaghang magaganap sa mga sandaling iyan. Tinawag ng manggagamot ang kaluluwa ng engkantong si Loro. Nagalit pa ito kaya nagalit din ang albularyo. Biglang umulit ang nangyari sa opisina ng alkalde.
Umikot sa loob ng kwarto ng dalaga ang napakalakas na hangin. Ngunit mabilis itong nakontrola ni Jaime. Sa inis nito ay iginapos na nito sa tabi ang engkantong si Loro. Pagawalan mo ko. Galit na sigaw nito. Hindi. Hindi kita pakakawalan. Hanggat hindi mo binabalik ang kaluluwa ni Badet. Hindi ko gagawin. Akin lang si Badet. Galit na sagot nito. Nagbabaga ang mga mata nito. Ang kulay ng balat ay palipat-lipat. Kulay itim tapos naging berde. Nag-uumiyaw rin ito na tila ba ay napapaso at sobrang hapde. Hinayaan ito na Jaime. Nagmistulang bingi ito sa pagmamakaawa ng engkanto. Sinasabi ko na sa inyo ng paulit-ulit, huwag kayong magtangka sa buhay ng isang tao. Dahil hindi ko kayo titigilan hanggat hindi ko kayo naikulong ng panghabang buhay. Wika ni Jaime. Itinuloy nito ang ritual ng pangbawi ng kaluluwa ni Badet. Hindi na ito umasa pang makipagtulungan ang elemento. Kung makikipagtulungan man ito, ay huli na ang lahat. Binigyan na ito ng huling pagkakataon, ngunit nagmamatigas lang. Kaya sa pilitan na lamang ang pagbawi ni Jaime sa kaluluwa ni Badet. Mahabang ritual ang ginawa ni Jaime bago nagising ang dalaga. Gising ka na, anak? Naiyak na wika ni Ginang Hana habang papalapit sa dalaga. Niyakap nito ang anak sa sobrang tuwa. Lumapit na rin si Doc Morris at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat naman. Pinagalala mo kami ng husto. Kumusta ang pagkaramdam mo? Inong ni Doc Morris mula sa likuran ni Ginang Hani. Okay lang ako. Nakakapagod lang. Nakakatakot doon sa napuntahan ko ang dilim. Walang ibang naroon. Kundi ako lang at si Loro. Sa apelitan niya akong pinakain ng kaning itim. Ngunit hindi ko ginawa. Nakakadiri yun. Parang nilubog sa itim na putik. Kwento niya. Mabuti at hindi mo kinain, Badet. Tiyak na hindi ka na mababawi kung sakaling nangyari yon. Wika ni Jaime. Hinawakan nito isa-isa ang kanilang mga mata. Pagmulat nila ay bumungad ang isang nilalang na iginapos ng baging ang buong katawan. Nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanila. Akin ko lang, Badet. Babawiin kita sa kanila. Kahit igapos ako ng 1,000 taon, hindi pa rin matatahimik ang inyong buhay. Dahil akin siya. Akin si Badet. Sigaw nito na unti-unting nawawala sa kanilang paningin. Nawala na siya. Umalis na ba siya? Tanong ni Ginang Hani. Nandyan lang siya. Galit na nakatingin sa inyo. Ang bisa ng orasyon para makita niyo siya ang nawala. Kailanman ay hindi na siya makakawala sa pagkakabilanggo. Huwag kayong matakot sa kanyang banta. Wika ni Jaime. Matapos nitong umusal ng Latin, ay may inaabot itong singsing kay Badet. Isuot mo ito lagi. Lapitin ka kasi ng mga elemento kaya kailangan mo yan. Bilin pa nito bago tuluyang umalis. Salamat sa tulong mo, Doc Morris. Kung hindi sa iyo, tiyak nasa ospital pa rin kami ngayon. Naghihintay kung kailan magigising si Badet. Gayong hindi naman pala mangyayari dahil albularyo ang kailangan para magising ang aking anak. Litanya ng Ginang. Opo, tita. Sadyang may mga bagay na hindi maipaliwanag kung bakit hindi kayang gamutin ng doktor. Wika ni Doc Morris. Walang pasok ang binata kaya mahaba-haba ang kanilang magiging kwentuhan sa pagkakataong iyan. Biglang naisip ni Ginang Hani ang isang bagay. Doc Morris, sabi mo naman di ba, mahal mo si Badet? Opo, tita. Sobrang mahal po. Si Mama talaga, bakit naman iyan ang pumasok sa isip mo? Reklamo ng dalaga. Anak, nasa tamang edad ka na. Kaya gusto ko sanang maikasal na kayo ni Doc.
para naman mapanatag na ang aking loob. Paliwanag ng ginang. Nagulat naman ang dalaga at nahiya na rin dahil sa pagiging prangka ng ina. Talaga po ba, tita? Hindi ako mag-aalinlangan na pakasalan si Badet. Sagot agad ng binata. Doc Morris, hindi mo po kailangang mapilitan. Nagbibiro lang si Mama. Nahihiyang depensa ng dalaga. Bakit? Ayaw mo bang maikasal tayo? Sa bagay, hindi ko rin alam kung mahal mo rin ba ako. Mahal naman kita pero ayaw kong mapilitan ka na ikasal sa akin dahil lang sa kagustuhan ng aking ina. Mas pabor sa akin yun, Badet. Sagot agad ng doktor. Sobrang saya na ginanghani nang marinig iyon. Sa sitwasyon ni Badet, mapapanatag lamang ang ginang kapag may makakasama lagi ang anak. Gayong hindi rin ito maalagaan at masasamahan lagi ang anak dahil may inaasikaso din itong negosyo. Isang pharmacy sa ginang at mayroon itong pagmamay-aring butika na ito mismo ang nagpapalakad. Ngunit dahil sa nangyari sa anak, ay ilang araw na rin itong ipinaubaya sa mga tauhan ang negosyo nito. Badet, sige na, pumayag ka nang magpakasal sa akin. Nung pati ako ay mapanatag na rin. Talaga bang hindi ka napilitan lang? Hindi. Matagal akong naghintay sa iyo. Ngayon pa ba ako napipilitan lang? Tanong ng doktor na bakas ang kasabikan sa mga mata nito. Payag na ako. Nakangiti niyang sagot. Halos pareho ang naging reaksyon ni Ginang, Hani at ng binata. Sobrang saya ko para sa inyong dalawa. At teka lang, bakit ba ako nakisali dito? Makalabas na nga. Tarantang wika ng Ginang. Nakangiti naman ang dalawa habang sinusundan ito ng tingin palabas. Wala silang sinayang na oras. Bingbangan na agad. Joke lang. Inihanda na nila agad ang lahat ng mga papeles na kakailanganin. Isang buwan lang ang preparasyon, subalit maayos na rin lahat yon. Sa ganoon kaikling panahon, simula noon ay madalas na silang magkasama. Halo sa kanilang bahay na rin umuwi si Doc Morris. Masiguro lang nito na maayos at ligtas siya. Tumpante sila sa pangako ni Jaime na hindi na makawala sa pagkagapos ang elementong si Loro. Maliban na lang kung kakalagan ito ni Jaime. Lumipas sa mga araw, handa na ang lahat sa kanilang kasal. May nakuha na rin sila mga ninong at ninang sa kasal. Pareho silang sabik sa araw na ito, kaya todo pag-iingat dahil kahit nasa makabagong panahon na, naniniwala pa rin si Doc Morris sa mga pamahiin. Laking probinsya siya, kaya halos lahat ng pamahiin ay alam na niya. Pagkatapos silang magtanghalian ng doktor, nang ipinatawag ito at iba pang kasama nito sa opisina ng CEO. Anong meron po? Tanong ni Doc Morris sa mga kasamahan. Katulad niya ay mga General Sergeant din ang mga ito na ipinatawag. Nasa 5 sila ang halos sabay na pumasok sa office of the CEO. May operasyon daw tayo sa isang probinsya. Bakit? Napasabag sa isang giyera ang grupo ng isang batalyon doon. Kulang ang medic nila. Dalang iba ay sugatan na rin. Wika ng isa. Bigla siyang nabahala. Nalalapit na ang kanyang kasal. Paano kung signos iyon? Pinilit niyang burahin iyon sa kanyang utak. Kahit anong mangyari ay hindi niya maaring talikuran ang kanyang responsibilidad. Tumahimik na sila nang nasa harap na sila ng CEO. Wala ngang pinagkaibang sinabi nito sa nauna nang isiniwalat ng kanyang kasama. Wala siyang magawa kundi ang magpaalam sa fiancé. Nag-alala ito, ngunit wala rin itong magawa dahil tawag iyon ng kanyang tungkulin.
bilang sa gobyerno siya nagtatrabaho. Mag-ingat ka dun, mahal. Magpapakasal pa tayo. Malungkot na bili ng nobya. Oo naman, lagi akong nag-iingat para sa'yo, mahal. Sagot ng doktor. Kahit pa ang totoo ay kabado siya na hindi rin niya maipaliwanag kung bakit. Hindi niya iyon ipinahalata sa magiging asawa upang hindi ito mag-alala. Nag-impake agad ito ng mga gamit dahil 2 oras na lang ay kukunin na sila ng helicopter upang dalhin sa nasabing probinsya. Dito pala tayo madidestino. Halos nasa gitna na ito ng gubat. Bakit dito? Punan niya nang lumapag ang helicopter sa isang makugo na bahagi ng bundok. Nandito ang lungga ng mga sundalo nating lumalaban sa mga rebelde. Ligtas dito dahil matatanaw agad sa baba kung may papalapit ng mga kaaway. Paliwanag ng piloto. Isa-isa na silang bumaba. Bit-bit ang maraming gamot at aid kits. Medyo nakakubli sa mga masusukal na kakahuyan ang ginawang munting kubo na mapaghingahan ng mga sundalong nakadestino sa lugar na iyon. At gaya ng sinabi ng CEO, maraming sugatan na kailangang gamutin dahil hindi lang ang mga sundalong sugatan ang kailangan nilang tulungan. Maging ang mga rebeldeng nahuli nila na halos lahat ng mga nahuli ay may tama rin ng bala. Agad na lang sinimula ng paggamot sa mga ito. Madalas ay may mga tama ng bala. Kaya kailangan kunin ang mga balang nasa loob ng katawan ng mga ito. Naging matagumpay lahat ng kanilang panggagamot. Walang nawala ng buhay. Dahil lahat ay naagapan nila. Kahit pa man ang mga rebeldeng salot sa lipunan. Nagpapahinga na sila ng gabing iyon nang magising si Doc Morris sa isang boses ng babae na kumakanta. Napakaganda ng boses. Nakakaakit. Hindi niya namalayan na nakatayo na siya para hanapin kung saan iyon nagmula. Nakataka ring tulog lahat ng mga sundalo. Wala man lang isang gising para maging lookout. Paano kung biglang sumugod ang mga kalaban? Malayo pa lang ay tanaw na niya ang isang babaeng nakaputing bestida. Mahaba ang buhok at sobrang ganda. Nakangiti ito sa kanya habang ang kamay ay nakaangat paharap sa kanya. Tila ba hinihikayat siya nitong lumapit. Titig na titig siya sa mapupungay na mga mata nito. At tila ba wala siya sa kanyang sarili. Nakasunod lang siya sa lahat ng mga kilos nito. Hindi man lang sumagi sa utak niya kung bakit may malaking mansyon sa gitna ng gubat at napakaliwanag ng ilaw. Wala namang kuryente sa lugar na iyon. Maging ang kanyang fiancé ay nakalimutan na rin yata niya. Napakagwapo mo, Doc Morris. Kahit sinong babae, gagawa at gagawa ng paraan upang makuha ka. Uwi ka nito nang makalapit na siya dito. Kilala mo ako? Wala sa sariling tanong niya. Nakatitig pa rin siya sa mga mata nito. Siyempre. O halika muna sa loob ng aking bahay. Sa iyo lang ba ito? Wala kang kasama? Meron, katulong ko. Pero nagpapahinga na ngayon sa kanyang kwarto. Ang ganda nitong mansyon mo. Tapos mag-isa ka lang. Pwede mo naman akong samahan dito. Dito ka na lang sa akin. Napangiti si Doc Morris sa naging alok ng babae. Wala na siya sa sarili dahil tuluyan ng nalaso ng engkantada ang kanyang utak. Dinala pa siya nito sa hapag upang imbitahan na kumain. Bakit itim lahat ng nakahanda? Ayaw ko niyan. Pagkain ng mga engkanto niyan. Pagkakain ako niyan, hindi na ako makakabalik sa aming mundo. Mabilis na sagot niya. Tila biglang bumalik ang kanyang katinuan.
Nagulat pa ito sa kanyang naging reaksyon. Bigla rin niyang naalala ang fiancé niya. Kaya nagpalingalinga siya na tila ba may hinahanap. Anong ginagawa ko rito? Saang lugar ito? Tanong niya. Tila nataranta ang engkantada. At susubukan pa sana nitong muli na gamitan siya ng kapangyarihan. Ngunit nanaig ang pagmamahal niya sa nobya. Nilbanan niya ang elementong nasa harapan niya. Galit na galit siyang nakipagtitigan dito. Ibalik mo ko sa aking kinaroroonan. Alam ko kung anong misyon ko sa lugar na ito. Isa ka lang elemento na pag-alagala sa kagubatang ito. Kaya hindi mo ko madadala. Buong tapang na wika niya. Hindi na kita pagkakawalan. Maliban na lamang kung ibabalik niyo sa akin ang aking kambal. Galit na wika nito. Sinong kambal? Bakit mo ko hinahanapan ng kambal mo? Wala akong oras sa mga kagaya niyo. Sinungaling ka. Kausap ko ang kaluluwa ng kambal ko. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nakagaapos ngayon. Ikaw ang nag-utos sa albularyong iyon. Bigla niyang naalala si Loro, ang binatang engkanto na may masamang intensyon sa kanyang nobya. Si Loro ba ang tinutukoy mo? Mismo, natumbok mo rin. Alam mo ba kung ano ang ginawa ng kambal mo? Bago ka man lang kumampi sa kanya. Anumang dahilan iyon, kambal ko pa rin si Loro. Kaya kaming dalawa ang magtatanggol sa bawat isa. Hindi na ako magtataka. Pareho nga kayong mga makasarili at masasamang nilalang. Kaya hindi na kayo magtataka kung lahat ng mga masasamang plano nyo ay sablay. Buong tapang nawika niya dito. Nagbabaga ang mga mata nito sa galit. Hindi na siya magtataka pa kung lalabas ang tunay nitong pangit na anyo. Dahil nakita na niya ito sa mismong kambal nitong engkanto. Mataasahan na rin niya ang parusa mula sa mga kamay nito. Gayunpaman, hindi siya magpapasindak. Umaasa pa rin siya na makakawala siya sa kamay ng elementong iyon. Hindi niya inasahan na mas matindi ang kapangyarihan na taglay nito. Iginapos siya nito sa paraan kung paano iginapos ni Jaime ang kambal nitong si Loro. Hindi matutuloy ang nalalapit niyong kasal hanggat hindi makakauwi si Loro. Hindi rin kita ibabalik sa kanila. Galit na wika nito. Yan ba ang gusto mo? Kung ganon, wala kang aasahan. Makakalabas ako dito. Ngunit ang gambal mo ay mananatiling nakagapo sa mahabang panahon. Buong tapang niyang sagot. Nagwala ito at sinaktan siya ng sinaktan. Hanggang sa unti-unti siyang nanghina at nawala ng malay. Samantalang nagkagulo ang mga kasamahan niyang doktor at ang ibang mga sundalo. Nang gisingin siya ng mga ito, ngunit tulog mantika lang siya. Nabuhusan na rin siya ng tubig at halos pinapalo na siya upang masaktan at magising sa sakit ng pagpalo. Ngunit hindi pa rin siya magising. Mas mainam siguro kung maiuwi natin ang katawan ni Doc Morris nang sa ganon ay makapagdesisyon ang kanyang pamilya kung ano ang dapat gagawin sa kanya. Para siyang nakoma, gayong hindi naman siya nauntog o ano. Litaan niya ng kasamahan nitong doktor. Agad silang tumawag ng tulong mula sa pamahalaan. Mabilis naman ang mga itong rumasponde. Naipaalam din agad sa mga pamilya ni Doc Morris ang nangyari. Maging sa fiancé niya at halos liparin na ni Badet ang bahay ng nobyo nang malaman nito ang nangyari. Hindi pa ba dumating si Doc Morris, Tita Gilda? Nag-aalalang tanong ni Badet. Hindi pa nga iha, kanina pa ako hindi mapalagay. Halos maiyak na sagot ng ina ni Doc Morris. Hindi man lang masabi ni Badet sa magiging biyanan niya ang tungkol sa mga elemento. Natatakot siyang baka siya ang masisisi kapag sinabi niya ang tungkol sa mga ito. At para masigurong tama ang hinala niya,
pinuntahan niya ang kaibigan ni Doc na si Jaime. Inintay niyang dumating ito. Hindi niya inasahan na kilala pala ito ni Ginang Gilda. Kaya na makita nito ang pagdating ni Jaime, sobrang saya nito na sinalubong ang panauhin. Jaime, buti na padalaw ka. Masayang bungad nito. Naitext kasi sa akin ni Badet ang nangyari kay Doc Morris. Sagot agad nito. Kabado si Badet habang nakikinig sa usapan ng dalawa. May kutob kasi siyang may kinalaman ang nangyari kay Doc Morris sa nangyari sa kanya noon. Parehong-pareho ang sitwasyon nilang dalawa ng kanyang nobyo na parang nakoma at hirap magising. Alam kong magaling kang manggagamot ka, Jaime. Noon pa ay malaki ang tiwala ko sa iyo. Kaya ipapaubaya ko sa iyo ang buhay ng aking anak. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, tita. Manalig na lang tayo sa taas. Wika ni Jaime. Ilang sandali pa ay may dumulog na ambulansya sa harapan ng gate. Halos sabay silang napatakbo palabas ng gate. Sa kairuan ng katawan ni Doc Morris. At may kasama itong isang doktor. Sigurado ba kayong hindi niyo ipapasuri sa ospital ang katawan ni Doc Morris? Tanong ng doktor. Hindi na, Doc. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala sa kanya. Mabilis na sagot ni Jaime. Pinagtulungan nila ang maipasok sa kwarto si Doc Morris. Hindi ito iniwanan ni Badet. Samantalang si Jaime ay nagumpisa na ring mag-ritual. Baka sa mukha nito ang hindi magandang sitwasyon na mayroon ang binatang doktor. Kaya nag-aalala rin si Badet para sa magiging asawa niya. Ano bang nangyari sa anak ko, Jaime? Bakit kanina ka patahimik? Anong nais mong ipabatid? Diretsahang tanong ni Ginang Gilda. Mababawi pa natin si Doc Morris, tita. Huwag kang mag-alala. Hindi natin titigilan ang mga ito hanggat hindi nila ibabalik ang kaluluwa ni Doc Morris. Anong ibig mong sabihin, Jaime? Tanong ni Badet. Ikinulong ang kaluluwa niya sa mundo ng mga engkanto. Gumaganti sila sa atin, Badet. Bigla siyang kinilabutan. Sabi na nga ba niya at konektado pa rin ito sa kanya. At ito ang kinakatakot niyang malaman ni Ginang Gilda. Pwede niyo bang ipaliwanag sa akin kung ano ang nangyayari? Tanong nito. Nagkatinginan sila ni Jaime nang makita ang ibang reaksyon sa mukha ng ginang. Walang magawa si Jaime nang makita ang ibang reaksyon sa mukha ng ginang. Hindi ang ikwento dito ang lahat. Hindi ito maaaring magsinungaling. Apektado ang dala at ang kinitong lihim na karunungan at iba pang gamit sa panggagamot. Matapos ng mahabang kwento ni Jaime, ay sa kanya agad itong matalim na nakatitig. Sandali po, tita. Hindi ko po gusto ang ganitong pangyayari. Walang may kagustuhan nito. Hindi na sana nadamay ang anak ko kung hindi kanya nakilala. Itidadhana po sa amin ang lahat. Dahilan niya. Kaya itinadhana rin kayong paghiwalayin ngayon din. Galit na wika nito. Huwag po, tita. Magpapakasal pa kami ni Morris sa susunod na linggo na para man ng awa. Huwag mong ilayo sa akin ang magiging asawa ko. Ang kapal naman ng mukha mo. Hindi ako papayag na ikasal sa iyo ang aking anak dahil ikaw ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Galit na wika nito sabay kaladkad sa kanya palabas. Maging si Jaime at tila natulala sa mga pangyayari. Wala ito sa posisyon para tumutol sa gustong pagpapalaya sa kanya. Badet, patawarin mo ko. Hindi ko inasahang ganito ang magiging reaksyon niya. Hindi rin ako pwedeng magsinungaling.
mapapahamak ang taglay kong karunungan. Paliwanag ni Jaime. Inihatid siya nito sa labas. Naintindihan ko, Jaime. Siguro nga ay kasalanan ko lahat. Kung bakit nangyari ito kay Doc Morris. Wala kang kasalanan. Hindi mo ginusto lahat ng nangyari. Ngunit huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mapadali ang pagbawi kay Doc Morris. Mas matindi itong ginawa sa kanya kumpara sa'yo. Kasi ikaw hindi ikinulong. Itong kay Doc, ikinulong ng elemento. At kailangan ko pang malaman kung bakit. At kung ano ang kanilang gusto. Mahabang litanya nito. Kiusap ka, Jaime. Gawin mo ang lahat. Mabawi lang ang kaluluwa ni Doc Morris. Oo, pangako yan. Wika nito. Siniguro muna nitong nakasakay na siya ng taxi bago ito bumalik sa loob ng bahay. Buti at nakaalis ng babaeng iyon. Wika ni Ginang Gilda habang pinupunasan ng basang bimpo ang katawan ng anak. Walang kasalanan si Badet dito, tita. Hindi niya ginusto lahat ng nangyari kay Doc Morris. Anong wala? Dahil sa kanya kaya naingkanto si Morris. Siya ang punot dulo ng lahat. Kaya tama lang na ilayo ko sa kanya ang aking anak. Tita, kapag po malaman ni Doc Morris ang ginawa mo sa fiancé niya, tiyak na mas lalo siyang magagalit sa iyo. Tsaka kailan ka pa nagkaroon ng panahon sa kanya? Ang alam ko ay galit sa iyo si Morris dahil sumama ka sa lalaki mo noon at iniwan mo silang mag-ama. Buong loob na litanya ng binatang albularyo sa harap ng ginang. Masakit ang mga titig nito sa kanya. Ngunit natatakot ito kay Jaime. Dahil alam nitong kung ano ang kakayahan nito bilang isang albularyo. Gawin mo na lang kung ano ang nararapat sa anak ko, Jaime. Maintindihan niya ako kung bakit ko ito ginawa. Ina akong nag-aalala para sa kanyang buhay. Uwi ka nito. Hindi na sumagot pa si Jaime. Ayaw niyang makabitiw ng mas masakit pang salita. Higit sa kanyang nauna ng sinabi. Inumpisa na lamang niya ang pagre-ritual para sa kaibigan. Ramdam niya ang lakas ng enerhiya na galing sa kalaban. Kaya minsan ay napapatigil siya sa pagre-ritual. Gamit ang medium na pamamaraan, ay naisipan niyang kausapin ang elementong may hawak ng kaluluwa ni Doc Morris. Hinihintay ko ang pagkakataong ito na makausap ka isang mortal. Ano, sa tingin mo ba makakaya mo ko? Tanong nito. Sino ka? Huwag mo kong subukan. Hindi mo ko kilala. Wika ni Jaime. Ako si Lara at hindi kita tinatakot. Sagot nito. Umalakhak ito at umaalingaw sa buong loob ng kwarto ni Doc Morris. Biglang narinig niya ang boses ng kaibigan na nagmamakaawa. Sa tono ng boses nito ay halatang nangihina na ito. Kaya nabahala siya bigla para sa kaibigan. Hayop ka, demonyo ka. Anong ginawa mo sa aking kaibigan? Anong ginawa mo sa aking kambal? Balik na tanong nito. Wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi mo maalala. Nakalimutan mo na ang iginapos at inalipin mong kambal ko? Ang alin sa mga yon? Libong-libong elemento na ang ginapos at ikinulong at inalipin ko. Dahil sa pagiging lapastangan. Sa dami nila, paano ko malaman kung sino sa mga iyon ang kambal mo? Bigla itong natahimik. Tila kinabahan ng sabihin niyang libo-libo ang mga elementong kanyang nahuli at ikinulong. Nariyan ka pa ba? Bakit ang tahimik mo? Natatakot ka na ba? Pang-aasar niya dito. Hindi ako natatakot sa iyo.
Pakawalan mo ang kambal kong si Loro. Kung gusto mong mabuhay pa ang lalaking ito na sinasabing kaibigan mo. Huwag mo kong tinatakot. Kahit ikaw pa ang reyna ng mga engkanto na taglay ang lahat ng elemento ng kalikasan. Hindi kita uurungan. Dahil kakampi ko ang Diyos. Kakampi ko ang kabutihan. At kailanman, hindi nananaig ang kasamaan. Alalahanin mo yan. Sigaw niya. Umusol siya ng kapangyarihan upang proteksyon sa lahat ng taong nasa loob ng mansyon. Hindi makakalapit o kaya ay tatalab ang kapangyarihan ng kalaban. Sakaling aatake ito ng biglaan o kaya naman ay patalikod. Sinubukan din niyang palantarin sa kanyang harapan ang elementong sa utak lamang niya kausap. Nagmatigas pa ito. Ngunit gamit ang kanyang kapangyarihan, wala itong magawa, kundi ang lumantad. Anong kailangan mo? Bakit mo ako sa pilitang pinalantad? Galit na tanong nito. Dahil gusto kong harapin mo ako kung gusto mong makipaglaban. Sagot niya. Ibalik mo ang aking kambal. Yan lang ang aking hiling. Ayaw ko. Hindi ko gagawin dahil perwisyo siya at banta sa mga inosenteng buhay. Alam mo kung ano ang mabuti kong gawin. Ikukulong kita kasama niya para hindi ka na mag-aalala pa sa kanya. Ang yabang mo nila lang. Hindi mo ko kakayanin. Siguradong sigurado ka o kaya naman ay kinakabahan ka lang at naglalakas loob lang. Bigla itong napikon. Kaya gamit ang hintuturo ay nilabas ng engkantada ang enerhiyang taglay nito upang tirahin ang kanyang utak. Alam nitong sa utak siya kumukuha ng kapangyarihan, kaya ito ang gustong sirain nito. Ramdam niya na tila binarena ang kanyang utak. Hindi normal yan, kaya agad niyang ibinalik iyon sa may gawa. Napahiyaw ang engkantada dahil sa sobrang sakit ng ulo nito. Mas dinoble niya ang balik, kaya naghuhumiyaw at nanginginig ito sa sakit. Ngunit hindi niya pinairal ang kanyang awa rito. Hindi niya namalaya ng paglapit ni Ginang Gilda. May isinaboy itong asin sa paligid. Huli na para pigilan pa ito. Wala siyang magawa ng tumakas ito at hindi na muling nagparamdam. Bakit mo ginawa yun, tita? Bakit? Nasaan na ang nilalang? Nakita kasi kitang may nilalabanan. Alam kong hindi ordinaryong kalaban iyon. Kaya naisipan ko ang kwento dati ng aking lola. Ang asin ang siyang pantaboy sa mga masasamang nilalang. Wala siyang magawa kundi ang gumawa muli ng ritual. Sa pagkakataong iyon ay kaluluwa na ni Doc Morris ang sinubukan niyang hanapin para makausap. Hindi nagtagal ay nakausap pa rin niya ito. At kagaya ng kanina ay nanghihina pa rin ito. Paano kita makukuha sa kamay ng engkantadang iyon? Tanong agad niya. Hindi ko alam. Wala akong ideya. Inang-ina na ako. Tulungan mo ko, Jaime. Nauuhaw ako. Uwi ka nito. Wala siyang maisip na paraan, kundi ang maglakbay at hanapin ang kaluluwa ng kaibigang doktor. Kailangan niyang mailigtas ito bago pa mahuli ang lahat. Gamit ang kanyang kaalaman sa medium, ay humiwalay siya sa kanyang katawan. Hinanap niya ang daanan patungong kabilang mundo upang mahanap at mailigtas niya ang kaibigan. Ginamit rin niya ang kanyang kaalaman upang mahanap kung saan ikinulong si Doc Morris. Maraming tao siyang nakikita roon na tila ba walang direksyon. Paraot pa rito ang iba. May hinahanap sa paligid at ang iba namang nadadaanan niya ay ang mga bilanggong tao o mga batang biktima ng mga mapaglarong elemento. Iyon ang taguan ng mga kaluluwang naliligaw o pakalat-kalat.
Gustuhin man niyang iligtas sa mga ito, ay kakapusin na siya ng oras. Si Doc Morris ang kailangan niyang makita sa mga oras na iyon. Kaya kailangan niyang mag-focus sa isang tao. Paikot-ikot siya at halos lahat ng sulok ay napuntahan na niya. Hanggang sa naisipan niyang magpahinga. Pagod na rin siya dahil pagkiwari niya ay milya-milyang layo ng kanyang paglalakbay ang narating niya. Saan na ba kita hahanapin ngayon, Doc Morris? Ang hirap mong mahanap. Reklamo niya. Nag-focus pa rin siya. Kailangan niyang mahanap ito dahil nanghihina na ito ng huli niyang makita. Dininig ng nasa taas ang kanyang hiling. Paggalingon niya sa kanyang likuran, ay naroon si Doc Morris, nakahiga at nanghihina. Nakapikit ang mga mata. Sa wakas, nahanap din kita. Masayang wika niya. Sinundan mo ko dito sa mundo ng mga engkanto. Gulat na tanong ni Doc Morris. Wala nang ibang paraan. Narinig kong mahina ka na. Kaya tiyak na hirap ka nang maglakbay pabalik sa ating mundo. At siyang tunay. Dahil paano ka naman makauwi o makapaglakbay? Gayong nakagapos ang paa at kamay mo. Ikonento na rin ni Jaime ang tungkol sa pagpapalayas ng ina ni Doc Morris sa kanyang nobya. Nagulat siya sa ginawa ng kanyang ina. Hindi niya inasahan na magagawa nito iyon. Gayong alam nitong fiancé niya si Badet. Pasyensyahan mo na lang ang iyong ina. Nag-alala yata ng sobra para sa iyo. Hindi ka, Jaime. Kailangan nating bilisang umuwi. Gusto kong makita at makausap ang aking nobya. Nag-aalalang wika ni Doc Morris. Mabilis nilang natawid ang lagusan at ilang saglit lang ay sabay silang nagising sa isang sulok ng kwarto. Kwarto iyon ni Doc Morris. Nagulat pa ang kanyang ina nang makita nito ang biglang pagmulat niya ng kanyang mga mata. Anak, gising ka na sa wakas. Wika nito. Nagtaka ito nang makita rin ng kaibigan niyang si Jaime na kagigising lang din. Anong ginawa mo kay Badet, ma? Tanong nito. Bakit iyan ang tanong mo? Tanungin mo ako kung anong ginawa ng engkanto para ilayo kita sa kanya. Hindi ako makapaniwala na kaya mong gawin sa magiging asawa ko ang bagay na iyon, mama. Dismayadong wika niya rito. Sinubukan niyang tumayo para puntahan ang nobya, ngunit nanghihina pa siya. Kinuha na lamang niya ang cellphone upang tawagan ito, ngunit hindi rin niya makontak. Nagsimula siyang mag-alala. Gusto niyang puntahan ang nobya at humingi ng patawad dahil sa ginawa ng kanyang ina. Ngunit wala pa siyang sapat na lakas. Palakas ka muna, Doc. Tsaka mo napuntahan si Badet. Jaime, ngayon dapat ang araw ng aming kasal. Hindi ko man lang siya nakausap. Kailangan ko magpaliwanag sa kanya. Wala kang dapat ipaliwanag sa kanya, sabat ng kanyang ina. Huwag ka nang sumali pa sa usapan, ma. Tsaka anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Pwede bang umalis ka na lang? Ganyan mo ba ipagtabuyan ng iyong ina, Morris? Tanong nito. Ma, ayaw kong makipag-away sa iyo. Kaya pakiusap, umalis ka na sa bahay ko. Marami itong sinabi ngunit hindi na niya pinansin pa. Sa huli ay tumahimik din ito at umalis. Hindi siya iniwan ni Jaime. Naas nitong samahan siya hanggang sa tuluyan siyang makabawi ng lakas. Nang sumunod na mga araw ay pinuntahan niya ang nobya. Kahit hindi pa siya ganon kalakas, ay binilit niyang mapuntahan ang bahay ng nobya. Dahil nag-aalala rin siya na baka magalit ito ng husto. Ngunit walang tao sa bahay ng mga kapitbahay sila. Isang matandang napadaan. Tinanong sila nito kung may kailangan sila. Parang walang tao, Lolo. Kanina pa kami tawag ng tawag. Wika ni Doc Morris. Wala na talaga kasi lumipat na ang may-ari ng bahay na yan.
Biglang tumambol ang puso niya nang marinig yan. Saan daw po ba sila lilipat, Lolo? Ang dinig ko ay malapit sa pharmacy na pagmamay-ari nila. Ibebenta na nga yan eh. Patagbo siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Nakasunod lang si Kahaimi sa kanya. Pagkapasok ni Kahaimi sa kotse, ay agad na niyang pinausad ito. Mabilis nilang nahanap ang bahay. Nagulat pa si Badet nang makita silang nakatayo sa harap ng bahay. Mahal, gising ka na rin sa wakas? Oo, mahal. Patawarin mo ko. Hindi natuloy ang kasal natin dahil sa nangyari. Ako na rin nanghihingi ng paumanhin sa ginawa ni Mama. Pasensya na, mahal. Hindi na mauulit lahat. Anya at ngumiti lamang si Badet. Naintindihan ko ang iyong ina. Kahit ako man ay ilalayo rin ang aking anak kung sa tingin ko ay ikakapahamak niya. Ngumiti lamang si Doc Morris. Samantalang nagpaalam na rin si Kahaimi sa kanila na uuwi na. Siguro naman ay ayos na kung iiwanan ko na kayong dalawa dahil mukhang nagkakaintindihan naman na kayo. Tawagan nyo na lang ako kung kailan talaga ang kasal. Hindi ako pwedeng mawala sa araw na yon. Oo naman, tawagan ka kaagad namin pare. Salamat. Nakakangiting wika ni Doc Morris. Nagpasalamat din siya ng marami dito. Napakalaking tulong nito sa buhay nila. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Pero nangyayari talaga. Tulad na lamang ng mga karanasan nila. Gayunpaman, sobrang nagpasalamat sila dahil lahat ay nalampasan nila. Bakit niyo nga pala binebenta ang malaking bahay? Tanong ni Doc Morris. Sobrang lala na mga nangyayari sa bahay na iyon. Simula nang iginapos ni Kahaimi ang engkantong si Loro sa bahay na iyon, ay iba't ibang elemento na ang nagpaparamdam. Pwede namang itaboy ni Kahaimi ang mga yun ah. Naku, wag na. Masyadong perwisyo na para kay Kahaimi. Isa pa ay napakalaki rin ang bahay na iyon. Gayong dalawa lang naman kami ni Mama. Sa bagay, pagkatapos ng ating kasal ay sa bahay ka naman natitira. Uwi ka ni Doc Morris. Langanin siyang tumingin dito. Ayaw niyang makipagbangayan sa ina ng binata. E hanggat maaari ay ayaw niyang makaharap ang ina nito. Huwag mong alalahanin si Mama. Alam kong iyan ang nasa utak mo. Napangiti siya nang mahulaan ng doktor ang nasa kanyang isipan. Ipinaliwanag niya dito ang kanyang panik. Bilang ina ito ng kanyang mapapangasawa, kailangan niya itong respetuhin. Nagkaintindihan naman silang magnobya. Muli silang nag-set ng petsa para sa kanilang kasal. Siniguro na ni Doc Morris na sa pagkakataong iyan, wala nang hadlang pa sa kanilang kasal. Minsan, hindi lang ordinaryong tao o pangyayari ang hadlang sa mga desisyon ng dalawang magkasintahan. Minsan ay ang mga elementong hindi sadyang napaibig sa isang mortal. Ngunit gaano man karami ang pagsubok ang dumaan, kung kayong dalawa ang nakatadhana, walang bagyo o unos ang siyang magiging hadlang. Sa dulo ay sa inyo pa rin ang tagumpay. Kaya happy-happy na. Wakas.